Tignan natin dito kung didiskarte si Shea ng pa-foul niya pagkasalo niya ng bola sa tingin nyo. Pwede na kaya niya itira yan? Para sa akin, oo, pwede na. Pero hindi kasi volume shooter mula sa labas si Shea. Mid-range talaga yan mahilig. Kaya kontra sa best perimeter defender ng Timberwolves na si McDaniels ay umatake siya. Ang mahirap talaga kay Shea ay kapag ganito mga idol, yung niraramdam ka na niya. Kasi pwede siyang mag-step back dyan, pwedeng i-bump ka lang, pwedeng tumira na lang ng basta. Malawak ang kanyang bag mga idol, kaya kahit mahusay ka na defender, mahihirapan ka talaga. Reigning MVP yan eh. Kaya dito niya rin uuutakan yung kalaban niya. So madalas siyang nafa-foul. Sa dami ng sinabi natin na pwede niyang gawin kanina ay wala siyang ginawa nun kasi rumekta lang siya sa loob. Walang foul yan ha. Ito naman po ay bad defense lang talaga sa parte ng Timberwolves, especially kay Randle. Pagkadaan kasi ni SGA sa screen, anong ginagawa mo dyan Randle? Oo, tumatapat siya, sumasalubong din kay Shea, pero hindi siya nahihirapan. Hindi man lang siya binlitz, hindi inangatan gaano at ayun, inantay lang na sumalubong. Dapat kung ganyan ay hindi mo na mapapapasok si SGA sa loob kaso parang naging cone lang din siya kasi wala. Hindi man lang siya nahirapan. Dito pa lang dapat kay Randle ay hindi na to nakakapasok and kahit may help dyan na aalalay sa drive, mas okay pa rin yung no drive at all. Wala muling pa-foul si SGA dyan kasi hindi naman kailangan. Hilaw naman yung depensa eh. Kontra naman sa kanyang pinsan, walang play-play to. Supposedly ay kakayanin dapat ni Alexander Walker tong si Shea kasi parang parehas lang naman sila ng build ng katawan eh. Kaya rin wala tayong nakikitang double team mula sa mini. Dito, may pa-foul na diskarte naman sa SGA katulad nitong pag-bump din niya sa defender. Kita nyo, depensa ng Timberwolves, sumasalubong din po si Dante dito para lalong mahirapan si Gilgeous-Alexander. Ganyan po talaga ang delikado sa kanya. Kasi ngayon ay pwede niya nang pasahan si Lu Dort sa corner na isang okay na shooter mula sa labas. Although ngayong playoffs po ay 30.4% lamang siya from 3. Pero mahirap din iwanan niya na, though dito hindi naman kailangan ipasa, wala pa ring foul mga idol. Kaya nilalapastangan na lang din ni SGA ang depensa. Kung hindi kaya ng one-on-one ay di ganyan, may tutulong na kakampi para mapigilan siya. Good defense yan in stopping the MVP. Pero paano naman yung iba? Paano yung mga shooter na kampi nito? So wala rin. Hindi ko alam mga idol kung ano yung nasa isip ni Randle dito. Para lang kasi sa akin ay parang nakukulangan ako sa intensity mula sa kanya. Inangatan niya ng konti si Shea dito sa screen pero pinipili pa rin niyang dumistansya. Hindi ko alam kung game plan pa rin ba yun or ayun nga, kulang lang sa intensity to. Akin lang naman yun mga idol, masyadong easy, masyadong basic lang din ang ginagawa nila Shea. Sadyang hindi lang nila mapigilan. Kaya paano na to mga idol kung ang best defender nyo ay hindi rin kayang bantayan ang best player ng kalaban? Ito na yung the best na maipapakita nyo eh. Wala pa rin pong foul dito. Talagang pure scoring prowess lang din. Inuutakan lang niya yung defenders. Sa pagkakataon po na ito, nag-same foot na take off siya para mapurnada ang timing ng defender. Kita nyo? Na late si McDaniels. Alam nyo na rin to mga idol, kahinaan talaga ni Rudy Gobert to. At ganun pa rin, parang andali lang kay Shea talaga. Akala mo hindi ma-eliminate pag natalo eh no? Either kakayanin ni SGA mag-isa yung tao niya or dadaan lang siya sa mga screen. Siguro nag-benefit din siya sa pagiging understudy ni Chris Paul for 1 year noong sophomore season niya mga idol kasi ang galing din mag-navigate nito sa screen eh. Magsasagawa sila ng Varejao screen dito kung saan itong si Joe ay aaktong mag-screen sa kaliwa ni Shea. Pero sa huling segundo ay lilipat siya ng side doon pala sa kanan ni Shea papunta. Wala na, naiwan na ang depensa dahil sa screen na iyan at kahit walang pa-foul, yakang-yaka pa rin. So okay, sabihin na nating free throw merchant nga si Shea mga idol pero sa totoo lang ay isa lang yon sa mga diskarte niya para pumuntos. Magaling siya mag-navigate sa mga screen nga, magaling siyang mag-pull up, master siya sa mid-range, maganda rin ang finishing niya, elite ang footwork. At kita naman natin, hindi siya ma-lock up even ng mga the best na defenders ng mini. Samantalang hirap yung mga teams na lampasan tong depensa na ito noong round 1 at round 2 ng playoffs. Pag kay Shea, nagmumukhang easy at GG na rin to. Tinapos na kagad ng OKC ang serye in 5 games. Kaya sa tingin nyo mga idol, deserve pa ba ni Shea ng more respect mula sa ating mga fans o deserve niya rin yung pambabash sa kanya? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.